Beta Knights, good morning. Beta Knights abroad, friends. Saka siyempre yung mga alam ko may nanonood dyan, mga mahal ko sa buhay. Good morning and welcome to our live Sunday School service. This is the second time na mag-live at medyo okay na ako. Hindi gaya last time na medyo kabado. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, hindi natin maalis yan. But excited na maglingkod para sa Panginoon. Tayo magsimula, tayo po muna ay katulad ng ginagawa natin. First John 1:9 muna tayo. Kaya para tayo nag-iisang spirit natin. We are all filled by the Holy Spirit. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousnesses. I'll give you a few seconds. Father in heaven, maraming salamat po sa oras na ito. Na spite na may mga lockdown, pati ang gathering namin as a church ay hindi po naging hadlang upang kami magkasama-sama sa ganitong pagkakataon. Magkakaibang lugar namin, pero isang ang focus namin ngayong umaga, ito'y makarinig po ng iyong mga salita. Salamat Ama sa banal na Espiritu siyang magiging guro namin ngayong umaga na kayo pong may control ng wave na hindi maging sagabal, magalang gawa ang kaaway upang ito ay maging static yung aming mga cellphones, magka-problema ang website o yung linya ng mga cellphones namin because ito ay maging maayos ang daloy ng kapapahayag ng iyong mga salita. Gamitin niyo po ang iyong lingkod na maging maliwanag ang kanyang pagtuturo. Hinihingi ko po ang iyong favor, ang kapangyarihan mo upang ang salita mo ay mahayag ng maliwanag at mag-challenge kami, matututo kami at maunawaan namin yung mensahe mo para sa amin sa araw na ito, lalo po sa oras ng crisis na ito. Salamat po sa ipagdubay na pagkakalob sa amin. Bigyan mo kami ng maliwanag na pagpandinig, pangunawa, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Bible sa James. Ang James po ay nasa New Testament, pero ang James po ay part ng Old Testament. Bagamat ito ay sinusulat ni James sa 12 tribes ng Israel na nakascattered dahil sa persecution ni Paul noon. Bati na nagkakalat sila sa abroad, pero eto, ang mensahe ito ay may matututuhan tayo ngayon sa panahon ng New Testament, sa panahon natin as Gentiles. Sabi sa James chapter 1 hanggang verse 12. James, sabi niya, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, which are scattered abroad, greeting. My brethren, so tinutukoy ng palataya, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ang the word temptation po dyan ay trials. Okay? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, talagang may plano ang Panginoon para sa atin yung mga problems sa buhay natin para tayo mabagot, lumago. Tingnan nyo ha, from patience, let patience have perfect work, that they may be nothing. If any man you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally, and upbraideth. Pag sinayang upbraideth, hindi po siya nanunumba. Upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he exalted, but the rich in that of the flower of the grass shall pass away. For the sun is no sooner risen from burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which is the Lord had promised to them that love him. So salamat po sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ngayon sa kasalukuyan ay nahaharap sa mga
talagang matinding pagsubok. In fact, yung mga pagsubok na yan sa buhay natin, hindi pa nga dumarating itong deadly virus. So may mga pagsubok na tayong kinakaharap sa buhay. Pagsubok na dinaanan sa buhay na akala natin wala na natin ating kaya. Ito po dinag na to. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay, na virus na ito na dati-dati naman may mga virus na dyan, napakadami since ilang taon nang nakakaraan. Pero itong klase ng virus na ito, ikakaiba po sa lahat. Dati naman wala niyan. Walang klase. Even yung pagtitipon sa iglesia, walang trabaho. Meron pang distancing from people. Tapos nababalitaan natin na marami ang namatay, at ngayon, lalo't mga mahal sa buhay, na kapag ito po'y humaba, hindi natin po alam kung anong susunod na mangyayari. Kaya kung minsan, natanong niya ba na, God, why did you allow this to happen? Bakit ba ito pinayagan, Panginoon? Natin sa mahirap, masakit na sitwasyon ito sa buhay natin na ating tinitiis, sabi nga rito, listen, you will only find a truly satisfying and encouraging answer when you seek wisdom from the Father. Okay. So wala yung fake news ngayon. Meron ng formula sa sakit. Ito. Okay? Sa mga problema natin, pero alam nyo, pinakamagandang humanap ng solusyon sa mga problema natin, lalo sa crisis, hanapin natin ang wisdom ng ating Ama. At yan po yung matatagpuan natin sa Bible. Okay? So dahil dito, alam naman natin po, dahil dito sa mga problema ito, tayo po ay makikinabang. Hindi po tayo dapat natatakot. Kundi dapat tayo mag-relax. Ang ating Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niya, all-knowing God. Alam niya yung kanyang ginagawa. At bilang mga mananampalataya, alam naman natin na sa buhay Kristiyano, walang aksidente. Okay? Hindi po niya papayagan ang isang bagay na kapag ayaw niya. Pero pag pinayagan niya, alam niya po ito. At dahil alam niya ang ginagawa niya. Ang kailangan lang natin is magtiwala po sa Kanya. Tandaan po natin, may plano po ang Diyos buhay natin. Okay? At pag may alam naman natin na iisipin niyo, ako mamamatay na. Marami nang namamatay, hindi po. We can benefit these problems or trials in life. Because God wants us to grow sa pamamagitan ng mga pagsubok nito, problema nito dumadating sa buhay natin. Kaya nga sabi ni James dito, sabi ng Diyos sa atin, God uses trials to accomplish His purpose in our life. So, mayroon siyang gustong tapusin sa buhay natin. Hindi naman niya matatapos yan pag tayo masagana ang buhay natin. Pag tayo walang problema. Kasi pag wala tayong problema, outing, andyan yung shopping, nandyan yung mall, nandyan yung mga Jollibee o masikat na restaurant, nandyan yung pasyal-pasyal, hindi tayo lalago ng gano'n kasi sobrang busy tayo. Paano ngayon? Nag-lockdown lahat. Okay? At ang masama, sa bahay pa tayo, hindi tayo makalabas. Lalo kami seniors. Kasi kami yung prone dito sa viruses na ito. Now, alam niyo ba, sa pamamagitan po ng mga trials na ito sa buhay natin, dito po lumalakas yung pananampalataya natin. He strengthen our faith and make us more Christ-like in character. At dito niya i-display, dito niya i-demonstrate the power in a personal and effect or tinatawag na impactful way. Now, recognizing this truth. Okay? Ano yung truth na yan? Kasi alam na natin pala, yung trials na ito, at gusto niya maging katulad tayo ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, pag ito'y kinilala natin, ang katotohanan ito, dito mababago yung ating words, these hardships in life. Okay? So, ibig sabihin, itong mga nangyayari sa buhay natin, meron sa purpose.
Kaya instead of feeling like victims, biktima tayo, we can face difficulties with joy, peace, and expect inaasahan. Kaya sabi ng Bible, di ba? Count it all when you fall into different kinds of trials in life, including this coronavirus, including this lockdown. Hindi ako makapasok, wala na akong trabaho, wala na akong kita, hindi na kami nakikita ng aking crush, hindi kami nakikita ng aking mahal sa buhay. Magkakalayo kami ngayon, na-lock out ka, asawa mo nasa Maynila, yung asawa mo nasa San Pablo o nasa ibang lugar dahil hindi kayo magkita. Pag kinilala mo ang katotohanan ito, mababago po lahat ng attitude natin ang hardship na danasan natin. Instead of feeling like victims, we can face difficulties with joy, peace, and expectancy. To reward our faithfulness and to bring something worthwhile from our pain. Gaya ng isang nanay, di ba? Ang bihira. Aray, ayaw ko na. Tiniki na. Pero pag umiyak na yung bata, the reward. Hindi mo pa nga alam na pag manganganak ka, baka mamatay yung bata, baka ikaw yung mamatay. Pero once na lumabas na yung bata, wow, ina-expect mo na yun. Yun na yung reward ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, alisin natin yung takot natin. Okay? Sabi nga ng Lord, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Okay? Ano ba sabi niya? The spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So dapat, alam na natin to, mababago na yung ating attitude. So baguhin na natin. Alisin natin yung takot. Alisin natin yung pag-alala. And just relax and wait. Because God had something good for us after this. Patingnan natin yung mga biblical principles. Understanding the sources of trials. Saan ba nagagaling yung mga pagsubok na yan? So more often than not, we want to point fingers immediately when trials come. Kasi ang Lord kasi ang China Okay? Kasi ito daw, balita ko, ganito ko ito Okay? Political weapon or whatsoever source, listen, God allows it. Wala tayong magagawa. He's a sovereign God. And God has a purpose. Maring hindi natin alam. Okay? So, kahit hindi natin alam, kahit hindi natin maintindihan, if we really trust God, that He knows what He is doing, then I will just trust Him. I'll just wait. Okay? Gusto kong mabago yung attitude ko. Gusto kong, in spite of the difficulties in life, I want to stay in fellowship with Him and He can work with me. Dito siya makakagawa sa akin. Kaysa nung walang virus na yan, hindi siya makagawa dahil I'm so busy. Ang dami nating pinupuntahan, ang dami nating ginagawa, nagpupuyat tayo sa kung anong pinagpupuyatan natin na wala tayong panahon para sa Panginoon. What is the true source of this trial? What is the true source of this trial? Napakagandang tanong yan. So, ang kadalasang sagot natin dito, like, iba yung problema mo last time, iba yung trials mo this time, ngayon iba naman. This virus is different. Kakaiba ito. Sa akin yung tanong, sa akin personal, kasi alam ko nalalapit na yung rapture. At siyempre, bago mag-rapture, mag-work out yung antikristo na yan. At parang gustong ihiwalay ang mga mananampalataya. Kasi pag wala, oo nga, ang sinasabi sa rapture, so mapapahiya ngayon. Mapapahiya ang antikristo na yan, mapapahiya ang diablo na yan. For example, para another one, many difficulties are simply those you and I bring on ourselves because of poor decisions. Yung mga simpleng problema dahil sa maling desisyon, kaya natin. But some caused by other people. Maaring sinisiraan tayo, niloko tayo, those are troubles. For example, a young believer might see difficulties repeated in his life. Bagong Kristiyano lang, pero bakit ganito paulit-ulit ang mga buhay ko? Because he only began to walk with Christ and requires refinement. Wala pa siyang alam na hindi pa niya maintindihan. Ngayon,
Kaya bagong mananampalataya yan, paulit-ulit yung problema niya dahil gusto siyang pinuhi ng Lord. Kaya habang sa gusto niya, habang sa pagkasi ang isang tao nasa problema, nakatingin sa Diyos yan. Palagi nananalangin niya. Or, in peace because of the rejection or persecution by others. Pinipersecute siya, maaaring hindi siya kinakausap ng iba o iniitsupwera siya. Especially if you're infected by this virus or ikaw lang tinatawag na investigation. Now, dito sa binasa na sa 1 Peter 4:12, sabi niya dito, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happen unto you. So dito, pinawarningan ni Pedro ng mga mananampalataya na not to be surprised o tinatawag na disheartened by such trials. Ayaw niya nabibigla. Kasi ang Diyos hindi nabibigla. Kaya sabi niya, gusto din kayo mabigla. At dito, in-explain niya rito that such trials and explain that God will always work for good. So, pag binabasa mo talaga ang Bible, may plano pa. Kahit ano yung problema ang dumating sa buhay, even na work out pala ng Diyos para sa ating ikabubuti. Hindi siya kasasama. Kaya kung hindi ka Kristiyano, hindi ka kasakop dito. Kung kailangan tayo na relationship sa Panginoon, ay napakaganda pong ma-establish yung relationship sa Panginoon. Kasi sa mga problema, sa bawat mananampalataya, ay isang Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng mga problemang ito para sa ating ikabubuti. Kaya sa may beloved, think it not strange. Okay? Huwag kayong mabibigla sa rito. Huwag kayong masurprise patungkol sa mga iba-ibang klaseng pagsubok na dumadating sa inyong buhay. Now, still, other pains happen simply because the world we live is fallen. Naranasan natin mga sakit, maaring heart pain, heartbreak, lahat ng klase ng problema yung nasaktan ka. Kasi, ang mundong ito na ating pinananahanan ay tinatawag na nasa kasalanan. Fallen ka nga. So, simula pa nga ng dalangin ang mundo eh. Sabi niya, sorrow had been one of the many results na mga nangyayari ito sa buhay natin. Kaya nga, sa mga problema sa akin lang personal, dumating yung mga problema sa buhay ko, natuto ako eh. Nung unang naalala ko nung baka apektado talaga ako. Pero habang lumalago ako sa Panginoon, yung problemang yan ay nagiging ng Panginoon sa buhay ko through the Spirit at through His Word na mayroong purpose pala. Eh dati, nag-worry ako, pero sabi ko, may problema ako. Yes, another challenge for me. Eh, dito ko malalaman ngayon kung lumalago na ako o hindi. Dito ko malalaman kung matatapos pang lalo pa ako magsikap upang lalong lumago sa pananampalataya. And of course, the devil himself started sufferings. Okay? May kinalaman siyempre dyan. Ayaw niyang masaya tayo. Ayaw niyang nagkakaisa tayo. So ngayon, ang ginawa ng diablo, ito yung virus na to na pinayagan ng Panginoon para pag-iwahiwalayin tayo. Pero mapapag-iwalay ba niya tayo? Tungkol sa Bible. Okay, bagamat pagkakalayo tayo, pero ang focus natin ay ang Panginoon sa Kristo pa rin. Okay? So, ang gusto kasi ng diablo yan, pag dumating tayo, sabihin natin, para naman ki-questionin niya, Kristiyano ba ako? Totoo ba ang Diyos? Okay? Buhay ba ang Diyos? Bakit niya pinahayag? Ito mga tanong natin. So, does God ever send trial Himself? Yes. Okay? Ang Diyos mismo nagpapadala ng pagsubok. He also allows them, especially if they result from choices we made that were not His will. Okay? Yung mga pagsubok na yun, lalo na yung gagawa ka ng isang bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon ito. Yan, dumarating na yung mga problema sa buhay natin. And the Lord will even send trials when we were living obediently. So, may trials kapag tayo ay nasa pagsuway, at may trials kapag tayo nasa pagsunod. Kaya magkaiba po talaga ang Old at New Testament. No Old Testament, sabi ng Panginoon, if you follow me, I'm going to bless you. Hindi darating sa iyo yung mga kalamidad na ito.
Pero pagka sinuway mo ako, sabi niya, darating sa iyo ang mga kalamidad na to. Sa New Testament, whether you're obedient or not, okay, you're going to experience trials in your life. Because our Father loves us too much to leave us where we are spiritually. Ayaw niyo tayo maging stagnant. Okay? Para bang halimbawa, ito umakyat ka sa puno. So yung baha tumataas ulit, anong gagawin mo? Akit ka ulit. Tumaas ulit yung tubig, akit ka ulit. Ang gusto ng Panginoon, ayaw niya, gusto tayo umakyat tayo, lumago tayo sa ating pananampalataya. Gusto niya maging closer tayo sa isa't isa. Hindi niyo napapansin, pag may matindi ang problema natin, palaging may pray. Ngayon, nananay tayo. Okay? Dati-dati, wala yan. So, each of us grow closer to Him and walks in the center of His will. Kasi meron tayong will at meron God's will. So, ano man yung sabihin ng God's will? I-explain natin sa lesson natin yan. Okay? Ang plano sa buhay natin. So, may purpose ang pagiging Kristiyano natin. At dahil tayo Kristiyano, meron siyang plano sa buhay natin. At yung plano na yan dapat nating malaman at pag nalaman natin, dapat nating sundin. At doon po tayo lalago. Kahit nasa gitna ka ng problema, you have to obey Him because God has a perfect plan for us. At pag narating mo yun, sabihin mo, hindi ako nagsisi sa aking pagsisimba. Hindi ako nagsisi sa panalangin ko. Hindi ako nagsisi sa panonood ko ng live na ganito. Hindi ako nagsisi sa prayer. Hindi ako nagsisi sa lahat ng ginagawa ko dahil alam ko na may nasa gitna ako ng kalooban ng Panginoon. So, regardless of the source, saan man nanggaling yung mga problema, saan man nanggaling yung virus, listen to this. The Father promises to us to use its ang galing, di ba? In spite of the trials, saan man yan ng Panginoon, the Father promises to use each of our trials for good. Gagamitin niya lahat yung mga pagsubok na yun dumadating sa buhay natin. Ano man yan? Para sa ating ikabubuti. And dahil ito inintindihan natin, dahil nalaman natin, or understanding this, is what changes our attitudes, our personal view toward those problems, towards those trials. Amen po ba? Oo. Kaya nga pag tayo nakatingin sa Panginoon, may encourage ka talaga. All you have to do is, habang nasa bahay tayo, relax. Ito na yung panahon para manalangin, para mag-aral. Ito na yung para i-isolate in God alone na dating hindi natin nagagawa. Ako, mas lalo kong nagagawa ngayon yung pag-aaral ko. Okay? Na-isolate ko yung sarili ko sa kwarto. Nakikipag-usap ako sa Kanya. Ito yung panahon ko para ipag-pray ko yung mga loved ones ko. Ipag-pray ko yung bawat isa sa inyo. All you know that. So, supposed to be, nasa church tayo ngayon, nagtatawanan, nagkakamayan, kumakain ng tanghalian, dahil 2 o'clock, mayroon na naman tayong afternoon service. Wow. Kaya panahon naman para may ganito, para masubok tayo. So, dahil nalaman na natin ito, naintindihan natin, then dapat po mabago na yung attitude natin. Lalo tayong dapat maging malapit sa Lord ngayon. Ito rin dapat tayong nagpapanalangin sa isa't isa. Ito yung panahon na para tayo ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. Therefore, we should consider every challenge we encounter as a reason to rejoice. Di ba? Dahil alam mo na, di ba? Naintindihan mo na lahat. Nabago na yung attitude mo. Nabago yung personal pananaw mo. Ito na yung panahon para ma-challenge tayo sa kinakaharap natin na isang dahilan para tayo magsaya. To rejoice. Rather than give in to feelings of helplessness. Parang wala na. Paano ko dito? Pag dinapuan na ako, parang hindi na ako protektado. Hindi po yan ang plano. Okay? Dapat makinabang tayo sa problemang ito. Pag kumain ka ng mga fruit juices, lahat ng mga vitamin C, napapakinabangan mo yung sustansya nun. Okay? Pag natulog ka, nagpahinga, napapakinabangan mo yung pahinga yun, lumalakas yung katawan mo. Okay? Itong problemang ito, bagamat hindi mo maintindihan, pero naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ka sa pangako niya, okay, na ito'y may magandang magagawa sa atin, then ito rin panahon para mag-rejoice. Kaysa malungkot, di ba? Maging hopeless ka, helplessness or defeat. So, as children of a sovereign God, pag sinabi mo taas-taasan, sovereign,
Kaya siya ang may control ng lahat. Sa ikataas-taasan eh. We are never victims of our circumstances because our Heavenly Father is in absolute control of everything that concerns or involve us. Basta't involved tayo dyan, anak niya tayo, poprotektahan niya tayo, okay? Ipagtatanggol niya tayo. O sa halip na malungkot, dapat mag-Diyos tayo kasi alam niyo bakit? Subaybayan niyo ang Panginoon habang ito'y nangyayari sa buhay natin. Subaybayan niyo ang gagawin ng Diyos sa alam mo kung paano siya gumawa. Nako, ang Diyos palaging nakatingin sa atin yan. Palaging, lalo-lalo sa Panginoon ngayon, panahon ngayon. So ito yung panahon para tayo maging ilan sa Kanya, magtiwala sa Kanya. So, with this in mind, ating nabanggit, alam natin, intindihan na natin ngayon. Now, nasa isip na natin yan. Okay? Yung mga napag-usapan natin. So, pag yan nasa isip mo, yung trials, yung problems, yung coronavirus, should no longer be a source of worries or frustration for us. Because we understand, ano yung naintindihan natin? That they are His way of accomplishing His great purposes in our lives. So, mayroon siyang purpose palagi. Kung ako yung titignan ko yung sarili ko nung una, okay? Konting problema lang, nag-aalala na ako. Konting problema sa pera, hindi ko lang kung gano'n, magsasanla na ako. Okay? Konting problema sa ganito na ako, mamamatay na yata ako. Pero ito yung panahon natin ngayon, mga kapatid. Ito na yung panahon na hindi dapat hindi na tayo nagpo-prostrate for us because alam na natin na ang mga ito ay paraan ng Diyos para dahil may gusto siyang tapusin. Okay? Sa ating buhay. Gusto niya tayong lumago, gusto niya tayong mabago, so, pwede niya tayong gamitin. At habang ginagamit niya tayo, pagpapalain niya tayo. So, siyempre, aalagaan din natin katawan natin sa panahon ng crisis. Gagawa ng, sabi nga, ang paraan lang para makontak natin ang virus na ito, malakas ang resistensya natin. So, ito yung panahon para mag-exercise. Dati tulog ka lang ng tulog. Trabaho, wala na exercise. Ito yung panahon ng exercise. Magmuni-muni. Dapat ito yung panahon para tayong magsaya, to rejoice, rather than give in to feeling of helplessness and defeat. So, ito yung mga, ang tawag ko rito, they are wake-up calls. Tinignan ko ibig sabihin ng wake-up call sa dictionary, meaning a frightening experience that is interpreted as a sign that a major change is needed in the way somebody lives or conduct. So, ito pala yung wake-up call, Kalagay yan sa dictionary, A frightening experience o nakakatakot na karanasan. Okay? Kagaya ng virus. That is interpreted as a sign that a major change, kailangan malaking pagbabago ang kailangan sa ating pamumuhay, sa ating pag-uugali. So, pagkatapos ng virus na ito, kaya mga kapatid, ano kayo nabago sa buhay natin? Naging malapit ba tayo sa Lord? Nagkaroon ba tayo ng commitment? Kaya may mga nag-commit na, Pastor, pag natapos ito, magiging soul winner ako. Pastor, pag natapos ang virus na ito, hindi na ako malilate. Okay? Ayusin ko ang pagbibigay ko. Ayusin ko ang paglilingkod ko. Pag sa choir member, ayusin ko pag-awit. Okay? Ibigay ko yung best ko sa aking pag-awit na yun. So ibig sabihin, nung matapos yung virus niya, meron tayong pakinabangan. Santo Barbara. Hindi ba? Nakinabag tayo. So, ito na yung panahon para tayo ay magising, mga kapatid. So, tingnan natin, explain natin ang God's purpose. Understanding or explaining God's purpose. Para maintindihan natin. Sa bawat pagsubok, God has an opportunity to what? Okay? Dati mayroon tayong opportunity na nakita natin ito pala. Tingnan naman sa Lord, sa bawat trial, ang Diyos ay may pagkakataon na subukan tayo. At pag tayo nakapasa, alam niyo, nagsimula tayo ng year 2020 na negatibo, ganyan kaagad. Para subukan yung faith natin. Tandaan natin, after the test,
Kaya dapat excited. So, kinakailangan yung itong testing nito sa tayo. Kaya pala sabi ng Bible kanina, count it all joy. You will be joyful in facing these trials. Look at 1 Peter 1, 6 to 7. So, sabi niya, it's to test our faith. Wherein ye greatly rejoice. O, tingnan nyo ha. Wherein ye greatly rejoice. Though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. So, mabigat. Pero ye greatly rejoice. Sabi niya, look at verse 7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory and appearing of Jesus Christ. Ito yung rapture, sinasabi. So, yung testing ng faith natin dito ay kinumpara sa paano pa maging mapino yung gold. Saan ba pinipino yung gold? Ano yun? Itutunayin mo yan sa apoy at lulutang dyan yung madudumi. Tinatanggal yun para maging 99.99% yung gold. So, both yung ating faith at saka yung gold ay kinumpara sa paglilinis para malinis. Both are purified by fire and are of great value. So, mamahalin yung gold na yan. Okay? Pero sabi niya dito, faith, even more because it is eternal. It's eternal value. Okay? Mas mahal ka pa pala yung faith natin kasi mayroong eternal value to. Alam niyo ba sa langit, ang gold, wala nang halaga. So, yung white gold na ito yung kadaanan. Okay? Samantalang ang gold sa langit, sabi niya, dalakan tayo sa gold. So, napakahalaga yung faith natin ay malinis dito. Kaya mas mahalaga yung faith natin. Now, if faith, tingnan nyo ha, is this precious, isn't God testing of it beneficial? O di ba? Pag sinubok ng Diyos yung ating faith, nilinis yan sa magitan ng mga pagsubok sa buhay. O di ba? Mas magandang pakinabang. Una sa pakinabang ng Diyos, sabi niya, wow! Lumaki ang kanyang pananampalataya. Test yung pananampalataya and he passed the test. At siya, naman sabi niya, wow! Then, andyan na yung blessing. So, pagkatapos na ito, yun ha, marami sa atin ayaw natin na dumadating sa ganito. Alam ko sabi niya, may mga prayer sa Facebook, Lord, alisin mo to. In Jesus' name, virus ka, umalis ka. Hindi po yan. Hindi po natin trabaho yan. Ang kailangan natin is stay there. Ang Diyos ang nakakaalam. Tignan nyo, kapag yung ating pananampalataya ay hindi nasubok sa ganitong sitwasyon, napunta ka sa parang talunan ka na, then your faith is unreliable. Hindi mo maasahan yan. At pag in-expose mo yan sa trials, wala na. Iyak na. Talo na. So, napakahalaga mga kapatid na tayo ay ma-expose sa trials. Okay? Is what can best strengthen it. Parang kanina, nagbarbell ako kaninang umaga. Nakita ko dati yung, hindi pa ako nagbarbell, yung aking balat, nakalaw eh. Eh ngayon, dikit na sa laman. Ibig sabihin, nagkamasit ako. Hindi na lawlaw. So may pakinabang doon sa exercise. Pero ang pagbubuhat ng barbell, lalo yung malaki ko, ang bigat, ang sakit. Pero nung tumanggal na, na-expose ako sa ganon, eh parang baliwala na lang. Gusto ko pa ng mas mabigat. Okay po? So, yung exposure sa trials is what can best strengthen our faith. Kaya nga pala sinasabi niya ulit, no? Count it all joy when you fall into different kinds of trials in life. Hindi naman sinungaling ang Diyos, hindi naman bakit sasabihin niya yung gano'n. Kasi may purpose nga pala siya. Hindi tayo bibigyan ng problema na wala siyang dahilan. Yung mga anak natin, hindi natin tinuturoan natin yung mga anak natin kasi may dahilan tayo. May encourage lang silang mag-aral kasi sa araw, lalaki sila, magkatrabaho sila para kumita sila. Sa pagdating sa spiritual na buhay natin, pero marami kang trabaho, natapos mo, kung wala ka naman pananampalataya, is useless. Okay? Sabi nga ng isang member natin hindi tinitignan yung malakas ng yung pinag-aralan, tinitignan yung karakter mo. Karakter, mataas na yung grade mo, wala ka naman karakter. Wala rin. So, number one pa rin yung faith natin, bigyan natin attention. So, again, God has an opportunity to test our trial. Number two,
test our devotion to God. Sa Panginoon. Okay? Trials help us discover where we are in the level of obedience. Kaya nakalalaman na anong level na ba ako? Matagal pa ba akong sumunod? Nagre-reklamo pa ba ako? Or excited na sumunod sa kalooban ng Panginoon kahit mahirap, kahit hindi ko maintindihan. So, diyan natin test yung devotion natin sa Panginoon sa Kristo. Okay, ulitin natin, ano? Trials help us discover where we are on the level of obedience or in the scale of obedience. Minsan, kailangan dumaan ka sa isang mahirap na bagay. Difficult things. Dadaan ka talaga dyan. Parang driver ka. Minsan may pupunta kami lugar. Di ba? Pupunta kami ng probinsya kung minsan. Ganda na highway. Bahay. Grabe, rough road ang dadaanan namin. Maalikabok, rough road. And then pagkatapos nun, nakating ka doon. Oh, pagdating doon, nakapag-share ka ng gas pet. Pagdating doon, may merienda. Okay, pero kumisan, we have to go through difficult things. Give us a choice to obey in doing to help us grow. Okay? So may choice tayo. Sumunod ka ba? O hindi? Now, pag sumunod ka, ito yung panahon para makatulong sa ating lumago. So every time pa lang susunod ka sa kalooban ng Panginoon, in spite of difficulties, ayan, dyan tayo lumalago. Dyan tayo nagkakaproblema sa pagsunod eh. Sa mga bata, o mga nakikinig na mga bata dyan, di ba sabi, unang-una, dapat yung matutuhan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So pag isang bata naturuang sumunod at respect sa magulang, pag yan na say, hindi na mahirap sa kanyang sumunod. Sino man yan ang teacher niya, sino man yan ang kanyang coach, sino man yan ang kanyang song leader, sino man ang napakadali sumunod dyan. Kaya ganoon din pag sa pananampalataya. Ngayon, hindi ka natuto ng bata ka, then you have another chance yung church life mo. Wherein you can learn the Word of God. At dahil ikay anak na ng Diyos, okay, matututo ka. Simple lang, ano? Natutuhan na tayo nang tinanggap po si Kristo bilang tagapagligtas. Di ba? Niliyuhan ka ng Holy Spirit, nanahan sa iyo Holy Spirit. Sa Colossians 2:11, inihiwalay ka sa laman dahil ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Binili ka niya sa Kristo. Sa pag-aari ka niya, hindi ka pagkakasala. Kahit nasa iyo Holy Spirit. So as long na ikaw ay nagpapasakop sa Holy Spirit, you're going to live godly. Mo ay mananatiling lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero once ikaw ay pati ikaw dala-dala ka sa loob because you are tinatawag na new creature inside your worst enemy, your flesh. Kaya mayroon tayong chance palagi. Tandaan, unang-una, ano nga yung para natin, baka, yung any trials pala, ito yung opportunity ng Diyos para tayo test our faith, and then test our devotion to Christ, and then next, purify. Yan. Siguro sa atin, ang dami pang dapat linisin sa buhay natin. Tingnan nyo ha, sa panahon ng pagsubok, okay, pagsubok, may mga negatibong ugali tayo ang lalabas dyan. Okay? At dapat alamin nyo, mapansin nyo, bakit ako ganun? Kaya na maalis ko to. Okay? Halimbawa, yung tinatawag na rejection, ayaw mo na isang taong yan. O aminin nyo na, hindi lahat ng tao gusto nyo. May mga taong ayaw kayo. May mga taong iniiwasan kayo. Huwag yun. Kasi, ano sabi ng Lord? Love the Lord with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. Hindi sabi, love others as you love yourself. Maring hindi ka, yung tao yan, dapat hindi ka galit. Okay? Galit ka sa ginawa niya, pero yung tao hindi. Pero, hindi ibig sabihin na idikit mo ang sarili mo, kailangan yan ay makakahindir sa spiritual life mong buhay. Pero wala kang iniisip na negative sa kanya, umiiwas ka lang. Kasi, ayaw mong ma-offend, ayaw mong maka-offend, ayaw mong mahinder yung spiritual growth mo, kasala ka. Okay? So, God uses these moments, these trials, this coronavirus to show us what is in our hearts. Okay? Not to condemn us. Sabihin ng Diyos, you're bad. Hindi po. But to cleanse us of anything that hinders us from receiving His best blessing.
Yung pala yun. So, ibig sabihin, mayroong gustong ibigay ang Diyos na blessing sa atin, mga kapatid. Kaya lang, yung mga nakatagong dyan, ayan, ito, lumabas na. Ayan, ulit. Hello? Okay? Ano, naputol? Hello? I'm sorry, nagkaroon ng problema sa wave. Okay. So, tuloy po natin. So, one thing is yung to purify us. Parang ganito sila, pag-usapan natin kanina, nabanggit natin na during sa panahon ng pagsubok, lalabas at lalabas yung negatibong attitude natin. Pag lumabas yan, kailangan natin ma-overcome yan. Kasi yan yung mga nakakahadlang para tayo ay pagpalain ng Panginoon, yung best the blessing na dapat natanggapin natin. Yan ang nakakahadlang. So, kailangan malinis tayo. Kaya pag tayo nagkasala agad, balik agad. Kaya mayroon tayong 1 John 1:9. Pag nag-1 John 1:9 tayo, mga kapatid, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yan yung ating tinatawag U-turn slap, going back to fellowship with God. To be, yung Holy Spirit, again, to be in control of our life. Okay, next is to demonstrate His love. Ang galing, ano? Ito yung panahon pala ng problemang ito. Dito niya ipinapakita yung kanyang pagmamahal sa atin. Dito niya ipinoprove yung kanyang pagmamahal sa atin. So, if life was always easy, alam mo ha, pag madali ang buhay natin, marami tayong pera, maraming pagkain, wala kang iniisip na problema. Okay. So, tingnan nyo. Lahat ng mga desires natin na met, nakuha lahat. Yung gusto mo, nandyan lahat. Maayos na damit, maayos na gamit, maayos na electronics, maayos na bahay, magandang sasakyan. So, kadalasan, God would be taken for granted. Parang nababaliwala lang natin yung Panginoon natin. Ibinibida natin, kadalasan, yung mga galing sa Kanya at hindi yung nagbigay. Okay? Mas binibigyan natin ng attention ngayon yung mga ibinigay niya at hindi yung nagbigay. Okay? Kaya ngayon, nalis niya lahat yung mga bagay na magdadala sa atin ng ganon. Wala nang shopping, walang swimming, walang party, walang date, walang malls, walang travel. Okay? So ngayon, sabi ng Panginoon, I want you to focus to me. Because I want to, ano sabi niya? Ano yung unang-una kanina? Because I want to test your faith. I want to test your devotion for me. Ano pa sabi niya dito? I want to purify you. Gusto kitang linisin. But in doing so, sabi niya, I'm also going to demonstrate my love to you. Galing, ano? So sabi niya, tatanggalin ko muna yung mga bagay na nakakahadlang sa akin, yung mga pinagtutuunan niyo ng pansin palagi, at nababaliwala na ako, yan, dumating na. Okay, so may purpose talaga siya. Ang purpose niya talagang, eto, binanggit natin kanina. Tingnan nyo, pag walang problema, andyan ang lahat, puno ang refrigerator, puno ang bulsa, people never pray more than when they are in the midst of the trial. Tama ko ba ako? Ulitin ko. People never pray more than when they are in the midst of a trial. And it allows the Father to display His love and grace most abundantly. Kaya sa gitna naman ng ganyan ng problema, parang kami, hindi naman kami naubusan ng pagkain sa ganitong situation. Hindi naman kami malungkot. In fact, enjoy ako pag nakikinig ko, lalo nag-aaral ko ng salita. Now, for instance, after this coronavirus, may mga tao halimbawa na walang trabaho. Kailangan nilang trabaho. Makatanggap ng isang trabaho after this. Diba? Pagpapakita yan ng kabutihan ng Panginoon. Or someone who is struggling with illness. Nung nagkaroon siya ng panahon para manalangin sa Lord, walang pasyal-pasyal, walang pag-aalala, in spite na mag-alala, nagtuon siya sa iyo, sa Panginoon. Abay, nakatanggap siya ng relief through His healing. Wala namang imposible pa rin. Yan yung mga benefit doon. Nung maraming panaalala ko yung isang sabi ko na sa iba to, na sabi niya, Mrs., you have only 6 months to live because of his cancer. So, hair cancer. So, ang ginawa, hindi na siya pumasok. And hindi niya ginamit yung kanyang kotse. Walang driver. Mayaman siya eh. So, sumakay siya ng jeep.
Sabi niya, ba, ang ganda pala ng highway ah. Ngayon ko lang nakita ito. Nakikita niyo yung mga tao, busy-busy. Tignan mo naman ang dagat, ang ganda pala. Pinagpunta siya sa mga kamag-anak niya, kaibigan niya, kung nagagawa man ako sa inyo ng hindi tama, na-offend ko kayo noon, patawarin niyo ako. So dumaan ng 6 months, in-enjoy niya, pinuntahan niya yung mga kamag-anak kaibigan, in-enjoy niya yung family niya. After 7 months, buhay pa siya. Then later on, nagpa-check up siya, negative. Kasi nawala na sa isip niya, may sakit siya, nandun sa ginagawa niya. Kumisa yung sakit lang gagaling sa isip natin. Kaya kung ang isip natin palagi nasa Panginoon, abay, gagawin mo yung tama. At siya ang gagawa sa iyo. At pag ikaw'y nasa kalooban niya, lahat aayusin ng Diyos yan sa buhay natin. Kaya kung tayo nawawala sa kalooban ng Diyos, sabi ng Diyos, ito ang problema. O ngayon, mas malalim ang prayer natin. At mas malalim ang prayer natin, okay? So maraming paraan ng Panginoon dito. So panahon na mag-enjoy tayo. Another one is produce a Christ-like spirit in us. Kaya gusto niyo talaga tayong baguhin talaga ng gusto. Alam niyo, tamang-tama ang lesson na to. Pag ito na-apply natin sa buhay natin, mga kapatid, anytime, anumang oras dumating ang Panginoon yung rapture na yan, sasabihin natin, coronavirus, thank you, because you have prepared me for this rapture. Diba? Inayos mo yung buhay mo, at naging mapanalangin ka, naging faithful ka sa church life mo, nagkaroon ka ng ministry, naging faithful ka choir members, naging faithful ka sa pag-attend ng Sunday school, lahat na bago. Naalala niyo nung sumabog doon sa America noon, yung Twin Tower? Oh, dati hindi napupuno ang parking space. Nung sumabog yun, napuno ang simbahan, napuno ang parking space. Okay? Where we are, where He wants us to be, and how He gets us there, He is at work in our lives to make us more like Christ. So, kilala tayo ng Panginoon individually. Kilala niya ako, Noel B. Nato. Noel Bulasco Nato. So, where we are, where He wants us to be, and how to get us there, He is at work in our lives to make us more like Christ. Ako, parang ako, taga Mindoro ako. Pero bakit ako nandito sa San Pablo? Hindi ko alam na may trabaho ko noon. May nangyari sa trabaho ko, nag-aaral ako sa Bible College, natapos ako, nag-full time ako. Hindi ko alam na magpapastor pala ako. So, dadaling ka ng pagkat gumagawa ang Panginoon sa dadaling ka sa lugar na yun na gusto niya. And then, pag naging katulad tayo ng Panginoon sa Kristo, Spirit, Christ-like Spirit in us, then next is equip us. Ano siya na equip? To prepare us, train us. Okay, sasadahin niya tayo. Okay? Sabi ni Paul dito sa 2 Corinthians 1:3-4. Sabi niya dito, blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, all our troubles, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherein we ourselves are comforted of God. So, parang ganito, ano? Kumisan, parang ako, dumaan ako sa mga matitinding trials sa life ko. Alam niyo ba, hindi madali. Sabi ko nga siya, may time na ako'y gigising ng madaling araw para magpupunta ng bathroom. Paghihiga na ako, parang ako maluloko. So, anong gagawin ko ngayon? Sa imbis na matakot, nagtatatakbo ako sa salas, pabalik-balik, nire-recite ko yung mga verses. Silent na mag-alala. After that, tapos na. Para bang yung isip ko pumanatag. Atake yun eh. Yung time ng aatakihin eh. So, after that, marami pang trials ang dumating. Then, natapos yung trials. Alam niyo bakit? Kaya pala inalaw ng Lord yun. Para pag may dumating na trials ang isang kapatid o kaibigan na related sa'yo, sabi nila, bakit ka lumapit sa akin sa problema mo? Kasi alam ko, dinaanan mo yun. Ano ang gagawin ko? Ano ang ginawa mo para gawin ko para malusukan ko ang problema nito? Kaya yun pala sabi niya dito, verse 4, who comforted us in our tribulation that we may be able to comfort them which are in any trouble. So, gagamitin niya yung experience natin para makapag-comfort tayo sa ibang tao na
the same problems na dinaanan ko. So ito ngayon, gaya ng mga halimbawa, yung mga naging biktima ng coronavirus, hindi na yung patay ha, kundi yung nakagaling, gumaling sa coronavirus. Ano yung mga dinaanan mo para ikay mag-survive? Ano yung mga gamot na ginamit mo? Ano yung mga ginawa ng doktor para mag-survive ka? Anong klaseng kalooban meron ka habang nangyayari yan? Anong nangyayari sa isip mo? Ayun. Lahat yun makakatulong. Di ba? So, listen to this. Trials prepare us to comfort others. Okay? Nanggaling ka na doon eh. So, trials that we have experienced prepare us to comfort others who are experiencing similar struggles. Now, the pain you endure, okay, yung naranasan mong paghihirap, okay, yung sakit na naranasan mo, will grant you to the opportunity to bless others and to be stronger witness for the gospel. So may purpose yan ating mga paghihirap na yan, mga kapatid. May purpose yan. Pag nawawalan ka ng pera, paano ka nag-survive? Makakatulong ka sa ng problema ng pera. Okay? Sa mga naghihiwalay na asawa, ano yung comfort na bibigay mo sa kanya? Anong naranasan mo? Sa mga naghihiwalay na boyfriend, girlfriend. Okay? Ano yung comfort na bibigay mo sa kanila? Sa mga nag-backslide. Nag-backslide ka rin isang araw. Parang ganon. So, all we have to do, lahat ng ito yung binanggit ng Panginoon sa atin kanina na yung kanyang sa lahat ng trial, God has an opportunity. Lahat ng opportunity na nais na makita ng Panginoon sa atin, dapat paniwalaan natin at dapat mag-rejoice. So in English, believe and rejoice. Bakit? In order to have the proper response to trials in our lives. And we must always remember, okay, God controls their length and intensity. Hanggang kailan tong virus na to? Okay, hanggang kailan matatapos tong problema kong ito? Kaya ang Diyos ang may control niyan. Gaano kalakas? Okay? Gaano katindi ang problema ito? Ang Diyos din nakakaalam niyan. So wala tayong ibang lalapitan kundi itong crisis na ito, wala tayong ibang matatagpuan kundi siya. Kaya sabi niya, come to me. All you that heavy laden, I will give you rest. Okay? Kahit ibang comfort talagang mararamdaman mo. Sabi pag in-apply mo yung word of God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall guard your hearts and mind through Christ Jesus. Alam niyo, na-experience ko in the midst of my problems. Naibigay ko lahat yung problem. Sabi ko, Lord, this is my heart. Alam mo, at least parang yung ginardya ng Diyos yung mind ko, it will not affect my feelings. Okay? Kasi pag na-apekto ng feelings mo, takot ka, mag-worry ka, mag-doubt ka, yari yung damdamin mo. Okay? Hindi ka na makakapag-isip ng tama. Pag nag-isip ka, mag-desisyon ka, palaging mali yan. So, kailangan tune in ka palagi sa Panginoon. Kaya nga, whatever your problems, lagay natin sa isip natin, God has a purpose. Meron siyang specific purpose for everything we experience. So, una, God controls their length, yung haba niyan, kung hanggang kailan, at yung tindi niyan, yung intensity niyan. Next, the Father has a specific purpose for everything we experience. Okay? Specific purpose for everything we experience. Ano pa? The Lord designed each challenge. Ano pang ikakatakot natin? Kung ang Diyos ang nagmamahal sa atin, nung tayo hindi pa tayo ligtas, minahal na tayo ng Diyos. Binigay niya kanyang bugtong niyang anak para sa atin. Di ba? Ngayon pang anak niya tayo. O, di ba? Nung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nung tayo hindi pa Kristiyano, ngayon anak niya tayo. O, di ba lalong masumahal niya tayo? Nandiyan yung Ama, nandiyan yung Anak, nandiyan yung Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit nananahan sa atin. O, di ba? Ano nakakatakot? Kaya pala sabi niya, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for ano pa siya? I will never leave thee nor forsake thee. O kasama mo, Panginoon. In spite na matindi yung problema mo, ang maganda rito, sabi niya, kasama mo ako sa problema yan. O, di ba yung matututuhan tayo? Kaya sabi niya, I will guide you and teach you in the way that thou shalt go. Yan ang promise niya. So, kumapit lang tayo sa Kanya. Huwag kumapit sa sarili natin. Ikalaban natin yun eh. Okay? Huwag tayo maniwala kung saan-saan. Maniwala tayo sa kung sinasabi ng Panginoon sa atin.
Because the Lord, tinan nyo design each challenge to meet a specific need in our lives. Kung dinisenyo niya yan, fit sa atin yung problema yan. Iba yung problema niya, iba yung problema ko. Fit din sa ating pananampalataya. Bagay sa atin. Kapag nagsuot ka ng Amerikana at maluwag, pangit yan. Nagsuot ka ng at sikip, maluwag, pangit yan. Masikip at maluwag. So, alam niya yung eksaktong kailangan natin para sa ating buhay. Alam niya yung eksaktong kailangan para tayo lumago. Alam niya yung eksaktong bagay para tayo ay mabago. Kaya alam niya ang kanyang ginagawa. Bagamat hindi natin alam, hindi natin maintindihan, because God is an all-knowing God. God knows what He is doing. Amen? Ayan. Okay. Another one is, God will cause our trials to produce good. Oh, may ibubunga ng mga, tingnan nyo, pansinin nyo, balikan nyo yung mga naging problema nyo last time. Sumama ba kayo, bumuti? Oh, nung sumunod kayo, naniwala kayo sa Kanya, ay, tsak na mapapabuti kayo kasi sabi niya, yung disenyo yan ay para sa atin, bawat isa sa atin. And God will cause our trials, gagawin niya na yung ating pagsubok na yan ay magbubunga ng maganda. Sa may kung if we respond in obedience, pag may pagsunod. Hindi naman porke, oh, yung trials pala magagawa ng mabuti sa atin. Positibo pa lang resulta sa akin. Kaya lang, may if. If we respond in obedience. Ito, napakahalaga ng obedience. Bata pa lang, tinuturuan na kaya yung mga mami at daddy, huwag mag-spoil ng anak. Turuan sila. Huwag na, paluin, kalapitan na yan. Diba? Randaan yung siso na ganyan, yung siso, yung gitna, o yung sa gitna, yung love, discipline, love. Discipline, training. Discipline, training. Pero ang namumuka, ano doon is yung love. Ganyan yan. At maaga pa lang, turuan natin ang sumunod. Then, yan, ito na uli. Ay, sorry. Meron tayong commercial. Ganun. Alam niyo naman, keep on praying, palaging maayos yung linya natin. Now, sa pamamagitan po ng trials o pagsubok o mga problema ngayon na dumadating sa buhay natin, God strengthens our faith. Balikan niyo yung una. Nung unang dumating, bago-bago pa lang kayo mananampalataya, nung dumating ang mga problema niyo, iyakin kayo, si duda kayo, si takot kayo, pero habang natin, okay, lumalaki ang tingin natin sa Diyos, lumiliit ang tingin natin sa problema natin. Naalala yung katang, when our vision of God is small, our problems in size, but when we believe, di ba? Tinignan mo naman mas malaki ang Diyos, lumiliit yung problema ang tingin natin. Pray tayo, isa pang magandang natutunan ko sa prayer, pinagiliit niya yung problema natin. Isa pang maganda sa prayer, sabi niya, pray that you enter not into temptation. Kayo na mahilig mahulog sa temptation. Kasi yung prayer na yan, may power na yan, para yung dating ng temptation sa'yo, ay walang dating. Okay? Pag may dumating na tukso, walang dating sa iyan. Another one is difficulties are opportunities for us to demonstrate under pressure. Ulitin ko, difficulties are opportunities for us to demonstrate perseverance under pressure. Pag sinabing perseverance, ito yung state, action, or belief under pressure. Na nandun yung problema mo, nandun yung pressure sa'yo, pero patuloy steady ka, in spite of that pressures in life. Yan ang gusto makita ng Panginoon. Sabi na nakapasa sa under pressure. Okay? Another one is, through challenges, God develops Christ-like character within us. Yung mga problema ngayon na ipapasa natin, nahuhubog tayo katulad ng Panginoon sa Kristo. Nahuhubog tayo ng kanyang anak. Within us. Tandaan natin kung sino tayo, nasa loob tayo. Nandun ang Holy Spirit kasama natin.
Pero pag naging godly tayo, na control tayo palagi ng Holy Spirit, ay makikita naman sa labas yan. Magmamanifest sa nasa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magtago kung sino may control sa atin. Kung saan tayo nakafocus. Okay? So next, the hardship we face measure our spiritual walk with God. Yung paghihirap o matinding problema na kinakaharap natin ay nakakatulong sa ating masukot natin ang ating spiritual na pamumuhay sa Diyos. Yan natin nalalaman. Kaya nakakatulong talaga yung mga problema yan eh. Marami sa atin, pag may problema, inaayawan natin. Marami sa atin, alisin nyo na coronavirus na to. May purpose ang Diyos dyan. Yung haba at yung tindi, ang Diyos lang nakakalam. Ang Diyos lang may control. Okay? Next is the Father will walk with us. Itong maganda, no? The Father will walk with us through every situation to accomplish His good. Ang Ama ay lalakad na kasama natin sa bawat sitwasyon, okay, para tapusin yung maganda para sa atin. To accomplish His good. Yung layunin niyang maganda para sa atin. Walang pambihira. Walang inisip ang Ama kundi sa kibubuti natin. Alam mo kung minsan, hindi natin nakikita yan kasi nawawala tayo sa focus. Palagi tayo nakatingin sa material na bagay, makamundong bagay, nakatingin tayo sa iba, nakatingin tayo sa sarili natin, pero nakakalimutan natin tumingin sa Diyos. Kasi pag tayo nakatingin sa Diyos, pag tingnan mo sarili natin, sabihin mo, Lord, wala akong pagmamalaki sa iyo. Pag nakatingin ka sa iba, ano kayo maitutulong mo sa Kanya? Di ba? Iba, ano? Ngayon, pag nakatingin ka sa mundo, ang tingin mo sa sarili mo, ang galing ko talaga. Pag tumingin ka sa iba, wala siyang kwenta. Mas magaling ako. Ando palagi yung comparison. Magkaiba ang buhay Kristiyano at hindi Kristiyano. Magkaiba ang spiritual at saka karnal na Kristiyano. Kaya itong mga problema ito lang, paraan Panginoon, para tayo matulungan, lumago sa pananampalataya at maging kagamit-gamit habang nandito sa lupa. At ihanda tayo at maging excited sa kanyang muling pagdating sa tinatawag na rapture. Okay? Next, again, is God will always help you. Yan. Kasi sabi niyo, parang helpless na kayo. Sabi niya sa kanila, God will always help you overcome the problem in your life if you will trust Him. Mayroon na namang if. So, siya ang nagbigay ng problema sa atin. Siya ang nagpahintulot na magka-problema ito. Okay? Pero, sabi niya, tutulungan tayo ng Diyos dyan na mapaglabanan natin yung mga problema ngayon sa buhay natin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Ang ganda. Kasi wala sa ibang paraan para baguhin tayo. Tulungan tayong lumago at matanggap natin yung it's only through those problems. Tingnan nyo, balikan natin sa eskwelahan. Mula elementary, first grade 1 pa lang, may mga exam ka na dyan. Bakit? Para matulungan ka, para maging grade 2 ka. Ano pangarap mo, boy? Gusto ko maging doktor. Mag-aaral ka maigi, pasa mo yung mga examen, papasok ka palagi, makikinig ka palagi. No, ganun din po sa ating spiritual na buhay. Okay? So, lastly, yan. Heart and pain. Okay, ito yung masaktan. Okay? Ikaw ay, ano pa yung pain na tawag ito? Makaramdam ka ng heartache kaya sa buhay. Hindi po natin maiwasan ang mga problema na ito while we are here on this earth. Habang nandito ka sa lupang ito, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ilagay na natin sa isip natin na bawat dumating sa isip natin, kagaya ng pinag-aralan natin, wala nang reklamo, wala nang point of fingers, ikaw kasi, mali pala yun. Kasi pag titignan mong Biblia, talagang maliwanag na ito lang tanging paraan ng Diyos para baguhin tayo ay sa pamamagitan po ng problema, sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay. But we can always choose how to respond them. Okay? Ito, pain. Ito yung hurt na dumating sa buhay mo. Mayroon ka palaging choice. Mayroon ka palaging desisyon na gagawin. We can blame others, turn to drugs,
turn to alcohol para ma-relieve mo yan, and raise our hands in frustration. Ayoko na. Okay, suko na ako. Or, we can respond in the right way and view our trials from God's perspective mula sa pananaw ng Diyos na makakatulong sa atin dahil na-realize natin na yung ating mga difficulties are opportunities. Di ba? Ang galing ano? Yung palang ating difficulties are opportunities for what? For spiritual growth. So yung lumago. Okay? Ito ang tanging pagkakataon para lumago tayo. Okay? Harapin natin yung mga pagsubok na yan, yung mga difficulties na yan sa buhay natin. Ayon sa pananaw ng Diyos. Ayon sa kanya yung natutukan nyo at hindi sa sarili ninyo. Number one na kalaban natin, walang iba kundi ang ating sarili. This flesh. Okay? Nandyan pa yan, yung old sin nature na to. Pero bang ito ay control ng Lord, nagpatakot tayo sa banal na espiritu, ito kontrolado rin. Ganun yan. So, bilang isang mananampalataya, alam natin na ang buhay natin ay hindi po madali. Bilang isang Kristiyano, lalo ngayon palapit na ang pagdating niya, hindi po palaging madali. Kaya itong nangyayari sa atin na pinayagan ng Diyos, maaaring, sa akin lang maaaring yan yung plano ng Diablo, kasi siya pa rin ang Diyos ng mundong ito, na pinayagan din ng Diyos para sa ating ikabubuti. At ito'y nagkaroon ng mga lockdown, para sa akin, ihiwalay ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi pag nag-rapture, mapapahiya sila, na totoo nga pala yun. Okay? Pero ito naman, preparasyon sa atin. Kaya itong mga nangyayari ito, ay dapat maging may pakinabang tayo. Hindi tayo mapasama. Kaya hindi tayo magkasakit sa kaiisip, hindi tayo makatulog sa ganitong nangyayari. Tatakot tayo, hindi po dapat yun. Kundi ito'y dapat magkaroon ng pakinabang sa buhay natin. Okay? So, anong dapat na-respond natin? Again, difficulties are opportunities for spiritual growth. Sa Tagalog, yung ating mga matitinding problema, nahihirapan tayo, ay isang opportunities, isang pagkakataon. Okay? Para tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. Bakit? Kakapit tayo sa Diyos. Kakapit tayo sa mga pangako niya. Susunod tayo sa kanyang mga utos. So as believers, again, hindi po madali ang pagiging mananampalataya. But because we have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, He will see us through. Sasamahan niya tayo sa gitna ng mga problema niya. Okay? So mga kapatid, hindi nga tayo nagkakasama-sama ng physical, pero alam ko magkakasama tayo ngayon na nakikinig na kanyang salita. Nami-miss ko na kayo, pero kailangan nating harapin ito sa paraan ng Panginoon. Sa mga nanonood nating maaaring wala pa kayong relationship sa Panginoon sa Kristo. Anumang oras po kasi piling dumating ang kamatayan sa buhay natin, pag wala kayong Kristo, masabi niya, dalawa lang pupuntahan natin. Pag may relationship ka sa Panginoon sa Kristo, sa langit ka. Kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan papunta sa langit. Pag wala, sa impyerno po tayo. So anong dapat po natin malaman? Dapat ma-realize natin na unang-una na tayo makasalanan. At pag ito'y makasalanan, talagang ito'y nagkasala, guilty ka, ito'y nagkasala sa isang kataas-taas ang Diyos. Kasi namumuhay po sa kasalanan. Sabi pa nga niya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Talagang andun yung galit sa kasalanan. Pero in spite ng galit sa kasalanan, hindi pa niyo tayo matiis. Binigyan niyo tayo ng pagkakataon. Okay? Na in spite tayo makasalanan, sabi nga ng Biblia, walang matuwid, wala kay isa. At dahil ikay makasalanan, hindi ka aabot sa langit. Come short of the glory of God. At sabi pa nga, pinakamatindi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mahihiwalay ka sa Diyos. Pero isang good news po rito, mayroong isang nagsakripisyo sa atin. Ang Panginoong Kristo ay bumaba mula sa langit, nagkatawang tao. Tinulad niya ang kanyang sarili bilang makasalanan. Nasa halip na tayo ang mamatay, sa tayo mabugbog, tayo ang mapako, siya pong namatay para sa atin. Di ba? Maganda yan. Nasa halip na tayo makatulad, siya ang lahat
lahat ng kasalanan natin ay ipinataw sa Kanya. Siyang umako, siyang nagdusa, siyang namatay. At ang mahalaga po yun yung Kanyang tugo. Yung tugo ng kasalanan. Para lang tayo mapatawad sa ating kasalanan. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Kung hindi sa dugo ni Kristo, hindi tayo mapapatawad sa kasalanan natin. Ngayon, pag ito nalaman nyo, na ikaw pala yung makasalanan, okay? At dahil sa kasalanan yan, may namatay para sa'yo, at nagdusa para sa'yo, okay? At yung dugo niya ang nagbayad sa ating kasalanan, di ba dapat na maintindihan natin mabuti yan? At pag yan naintindihan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. Kaya sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung pangalawang hearing is understanding. Pag naintindihan mo na na ikaw yung makasalanan, na may namatay para sa'yo, ng dugo ng Panginoong Kristo na natigis sa krus ng Calvary, siya ang naging kabayaran ng ating kasalanan, kaya ako napatawad, ay magkakaroon ka ng pananampalataya. At pag ako nanampalataya kay Kristo, magtitiwala ako sa Kanya, na siya ang aking tagapagligtas. At pag nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary, ang banal na Espiritu ay nasa laman at kay pag-aari na ng Diyos. At di ka na magkakasala. Kaya mga kapatid, kung kayo'y wala pang relationship sa Panginoon sa Kristo, simple lang po. Narinig nyo na kayo makasalanan, pero may nagdusa para sa iyo. Ang dugo ng Panginoon sa Kristo naging natigis sa krus ng Calvary, naging kabayaran ng iyong kasalanan. At pag pinaniwalaan mo ito, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay manligtas. Okay? Sabi ng Romans 10:13, kung sasabihin mo sa bibig, yan. Okay, sorry, meron ulit tayong commercial. Kaya nga po sa ating mga hindi pa, wala pang tiyak ng langit, ito na yung pagkakataon nyo. Amang yung virus na yan ay nandiyan dyan. Anong oras pwedeng dumating ang Panginoon sa Kristo, anong oras pwedeng ka tamaan, at ikaw pag namatay o wala kang Kristo, then wala kang magagawa. Okay? Kayo pupunta sa impyerno. Pero kung kayo naniwala sa ating sinabi kanina, at sinabi ko sa ibibig Panginoon sa Kristo, alam ko na inaamin ko na ako yung makasalanan, at alam ko na rin, naunawaan ko na ikaw yung namatay, ikaw nagdusa, namatay sa cross of Calvary dahil sa aking kasalanan. At sa mamagitan ng dugo na nabuhos sa cross of Calvary, napatawad ako sa aking mga kasalanan, then naniniwala ko sa iyo. At sa mga oras na to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayon at magpakailanman. Pag nangyari po sa inyo ngayon yan, then ang banal na Espiritu ay siselyuhan ka, magiging pag-aari. Anyone being Christ is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. At sabi ang lahat ng sumampalatay tumanggap kay Kristo, sila binigyan kapangyarihan maging anak ng Diyos. At anong oras ka mamatay, sa langit ka pupunta. At kung hindi ka man mamatay, dumating man ng Panginoon sa rapture, makakasama ka namin. At yan po pwede ko sabihin. Okay? Hindi ka lang sabihin na mag-pray tayo. Hindi. Kayo po, kung talaga naiintindihan nyo, kayo ang mananalangin sa puso. Maraming salamat hanggang sa muli nating pagkikita. At kung kayo later on, kung kayo may nag-iipon ng inyong offering, ay na pong bahala. Mag-ipon dyan hanggang tayo magkita-kita. Sama-sama niyong ibigay yan. Para yung patuloy na gawain ng brethren magpatuloy sa mga pangailangan nito. I hope you continue to pray for your pastor as I continue to pray for you. Okay? Maraming salamat. I miss you. Love you. Okay? Bye-bye. Tayo manalangin. Aming amang banal na oras na ginamit namin sa pag-aaral ng salita. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin. Salamat sa mga mensahe mo na saling nagpalakas sa aming kalooban, nagbigay sa amin ng pag-asa, at naging pagkain ng aming kaluluwa na kaya namin humarap sa mga pagsubok na ito dahil alam na namin ang layunin mo kung bakit. Kaya masaya namin itong tatanggapin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.